Diyos ko naman, 4 na puppies na naman na yung tinapon dito sa damuhan na tingnan nyo. Sobrang trauma nila. Muntik na nilang makagat si mother. Hello back members! Welcome back to Husky Pack TV! Today's video, grabe, masamang balita na naman ang video natin for today's guys. Kasi nung isang araw lang tayo nakakita ng mga puppies na itinapon dito sa malapit sa atin. Pero ngayong araw, ay Diyos ko, meron na naman mga itinapon na thank you Lord na rin. Dahil nga nadaanan na mother itong mga puppies na to ngayon. Actually, policy na mother ngayon para bumili ng mga kailangan doon nga sa pinagagawa nating mansyon. Tapos nagulat sila nung bigla na lang magtakbuhan yung mga doggies or mga puppies na to papunta dito sa gilid. Nung buklatin ni mother, Diyos ko, napakaraming puppies at talagang dito sila nakatago sa sobrang tik-tik ng init. Yung mga puppies na to, takot na takot sila kaya tumatago sila. Tapos syempre sobrang init na rin. Kaya naman talagang kawawa sila. Hindi na rin muna sila agad-agad dinampot ni mother kasi takot sila at may possibility nga na mangagat sila from defense. Binuklat lang muna ni mother tapos hinayaan niya nga na lumapit sa kanya isa-isa at una na nga lumapit sa kanya yung itim dyan at yan na yung una niyang nadampot. Grabe ang mga tao, 4 na buhay na naman at alam niyo ba, feel ko talaga yung mga taong gumagawa nito nang iinis na talaga sila. Sabi ko sa inyo, etong part na to ay talagang tapunan to ng mga aso't pusa, ng mga maliliit pa at talaga yung mga tao dito, Diyos ko, sanay na nagtatapon dito. At may CCTV rin nga dito kaya sabi ni mother talagang this time kailangan na nating humingi ng tulong sa barangay. Imagine nyo, nung isang araw lang 2 puppies yung itinapon tapos ngayon meron na naman. Diyos ko, napakasakit sa puso, talagang galit na kami Pero nito. Sure naman ako sa mga gumagawa nito dahil feel ko talagang nangiinis na sila at napapanood nila yung mga videos natin kaya ginagawa nila to lalo. Kaya sa mga gumagawa nito, nako, sigurado kung kakarmahin kayo. Sigurado yan, hindi pumapalya si karma. Abangan nyo na lang yung karmang darating sa inyo sa pagtatapon ng mga buhay na to kasi hindi basura yung tinatapon nyo. Hindi ko rin maintindihan kung paano ba nagagawa ng mga tao to. Napakapabayaan nyo. Bakit nyo ba hayaan ng mga anak yung mga fur babies nyo tapos itatapon nyo lang yung mga anak nila? Diyos ko, trauma rin yan sa mga mother nila na biglang na lang mawawala yung mga puppies nila. At pati yung mga puppies na yan, Diyos ko, trauma rin. Tingnan nyo sila, sobrang takot na takot. At eto nga pala, yung first 2 na nakuha ni na mother. First 2 pa lang yan kasi nga doon sa kabila, may naririnig pa si mother na umiiyak-iyak. At tingnan nyo naman, ito yung dahilan kung bakit sila itinapon. Napakapabaya kasi talaga ng mga gumagawa ng ganito. Kasi tingnan nyo, itinapon sila kasi yung mga puppies na to, napakaraming galis. Ang liliit pa, pero sobrang galisin. Imagine nyo, itinapon sila dahil lang galisin. Sino bang may dahil kung bakit nagkagalis yung mga yan? Di ba kayo rin? Dahil sobrang pabayaan. At in the first place, kung meron po kayo mga fur babies na lalo na yung mga kawalat, hindi nyo pinapapasok sa loob ng bahay nyo, sana ipinapakapon nyo na lang. Sa barangay po, may mga libreng pakakapunan every year. Ipakapon nyo na lang. Kaysa yung mga nganak sila ng mga nganak, tapos tatapon nyo lang yung mga puppies. Hindi ko na rin maintindihan yung mga nagtatapon kung bakit talagang dito sila nagtatapon sa part namin. Siguro dahil alam nilang may nanlilimot or gusto talaga nilang masagasaan. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung mga sasakyan dito, napakabibilis. At ilang beses na rin talaga kami nakakita dito ng mga puppies na talaga nasagasaan at mga pusa. Anyways, balik na tayo sa video. Medyo kakalma na ang puso ko. Bale, ayan, nakuha na nga ni mother yung 2 pa. Bale, 4 na yung nakuha niya nung time na to. At kita nyo naman, chinek pa niya yung damuhan kung meron pa ba mga puppies na nakatago. Etong 2 to, kita nyo, talagang nagkagatan pa't nag-abutan. Talagang dito pa lang, nagngangat-ngata na sila. Tapos tingnan nyo itong sang to. Sobrang dami niyang kuto at sobrang tindi na ng galis niya. Sobrang kawawa. Hindi pandidiri dapat ang maramdaman nyo sa ganitong puppies. Lalo na kung sa inyo to, awa dapat. At dapat ginagamot nyo kasi napakadali lang gamutin yan. Imagine nyo, sobrang liliit nila tapos yung galis nila ganito. Tapos talaga itatapon pa sila. Anong mararamdaman nila? Diba sobrang kawawa? Dito rin nga makikita nyo yung kung gaano katrauma yung mga puppies na to. Nung ilagay kasi sila dyan kay McQueen, sumipit na lang sila doon sa gilid. Bali, pahalis rin nga pala si na mother nito para bumili ng materyales. Pero bumalik nga muna sila sa mansion para dalhin ang mga puppies na to dahil hindi naman nila pwedeng isama yan doon sa highway. Diyos ko, baka magkatalunan pa, delikado. Tingnan nyo, talagang for the sipit sila dyan sa sobrang takot nila. Tapos nahirapan niyang kuhanin si mother kaya nanghingi na siya ng tulong kay Kuya Edmar. Sobrang nagulat din si Kuya Edmar nito kasi kaalis nga lang ni na mother tapos bumalik agad. Tapos meron na namang na-rescue. Kaka-rescue lang natin nung isang araw. Dahil rin nga sobrang tindi ng galis nila, hindi pa natin sila pwedeng ipasok agad-agad sa mansyon. Tapos paalis pa rin si na mother. Kaya dito muna ulit sila inilagay sa ginawang bahay ng 2 puppies na una nating na-rescue. Panoorin nyo rin mabuti kung gaano katrauma ang mga puppies na to. Nung hawakan siya ni mother, muntik pa siyang makagat dahil nga akala nila sasaktan sila o itatapon. Tingnan nyo, talagang muntik na. Diyos ko, sobrang nakakaawa sila kung sino mang gumawa sa inyo. Naku, si karma na lang talaga ang bahala kasi sobrang tindi ng ginawa nyo sa mga puppies. Yung mga ganitong puppies na talagang sobrang
silang matatakutin tapos sobrang takot sa hawak ng tao. It's either sila ay sinasaktan or talagang hindi sila binibigyan ng care. Dahil yung mga puppies kasi na sanay sa hawak ng tao, hindi na sila matatakot man lang kahit sinong taong humawak sa kanila. Siguro itong mga puppies na to ay talagang pinababayaan lamang, kaya ganito na lang din talaga sila katatapang. Kita nyo talaga nangangagat talaga sila guys, kaya hirap na hirap nga si Kuya Edmar nyo, pati si Mother dyan. Anyways, nung time na to ay talaga namang kailangan umalis na ni na Mother dahil may kailangan materialis na bilhin para sa pinagagawa, kaya dito muna sila nagstay pansamantala. Hahanapan pa rin kasi sila ni Mother ng place kung saan sila pwedeng ilagay sa loob ng ating kubo para nga maging safe rin yung iba nating mga rescues, pati na rin ang pack members natin kasi madaling makahawa yung ganitong galis. Tingnan nyo naman yung mga face nila, Diyos ko, sobrang cute nila. Paano nyo nagagawang itapon niyan? Tapos kita nyo talagang uhaw na uhaw sila dyan. Gusto rin nga nilang uminom dyan pero hindi sila makainom ng ayos kasi napapatingin sila kay Mother. Parang takot talaga sila sa tao, hindi sila yung sobrang malapit sa tao. Sobrang awang-awa ko guys kahit wala ako dito ng mga panahon na to. Dito pa lang sa video na to, Diyos ko, napakasakit na sa puso. Isa pa, hindi rin namin alam kung gaano katagal na ba sila doon dahil nga kita nyo talagang hingal na sila at parang init na sa buhay. Buti na lang medyo malamig pa rin dito dahil nga may harang. Nung makauwi naman si na Mother, eto, binigyan na rin nga sila ng pagkain kasi mukhang gutom na rin nga sila. Hinayaan lang din muna ni Mother na magpahinga muna sila sa para rin nga pala sa gumagawa nito, kung hindi nyo po alam, may batas na rin po tayo sa mga aso na masama na rin po yung cruelty for animals. At totoo lang, nakakalungkot lang dahil hindi siya napapagtuunan talaga ng pansin at parang nanineglect na lang yung batas na yun at marami pa rin talaga mga tao ang talagang ganito yung ituring yung mga animals. Dito nga tingnan nyo, talagang halatang gutom na gutom sila tapos nung paubos na yung pagkain nila, Diyos ko, talaga nag-away pa sila dyan at nagkagatan. Imagine nyo, talagang pinag-aawayan pa nila yung pagkain sa sobrang gutom nila. Diyos ko, sobrang kawawa talaga. Nagkakasakitan pa talaga sila para lang makapag-agaw ng pagkain. Tinatapangan na lang din kasi talaga nila yung mga kapatid nila para nga mas makakain sila ng marami dahil sobrang gutom na gutom rin sila. Kaya naman kumuha ulit si Mother ng panibagong pagkain tapos ginawa na nga niyang 3 yung pakainan. Bale yung 2 layanera na yan tapos isa pang pakainan. Update ko na lang rin nga kayo sa ngayon dyan muna sila at ginagawa na rin naman yung paglalagyan nilang 4 dito sa loob.